Hindi po ba natin inimbitahan si Mayor Kenji Magalong? Bakit natin pinugulo itong hearing na ito? Samantalang marami naman naghihintay dyan ng mga contractors na very much willing to interplay. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, OFW at immigrant, magandang araw po sa inyo. Ito mga kababayan, sa pagpapatuloy ng ginagawang investigasyon, talking about yan sa mga palpako ng mga flood control, may mga bago ho tayong mga malalaman. Talaga namang isiniwalat ni Tobit Chanco, mga kababayan. At isa pa po sa mga pag-uusapan po natin ay patungkol nga po noong nakaraan ay hinamon po ni Pastor Abante si Mayor Magalong na pangalanan ang mga kongresman na di umano na mga sangkot dito sa mga anomalya ho na ito upang nang sa gayon sila di umanong matitino ay hindi nadadamay. Pero mga kababayan, sinabi po ni Tobit Chanco na dapat imbestigahan si Magalong nang sa gayon para mapangalanan niya na itong mga sinasabi niya ng mga kongresman na sangkot sa mga anomalyang ito mga kababayan. Pero ito ang sagot ni Pastor Abante. Panoorin ho natin, but before that, ito muna tayo mga kababayan patungkol dito kay Saldico. Nasaan na nga ba si Saldico? Okay, don't forget to like, share, and subscribe. Patungkol muna kay Saldico bago ho tayo mag-proceed sa naging sagot ulit ni Abante. Kailangan dumaan sa party list ang mga proyekto. Bakit kailangan dumaan sa party list ang mga proyekto para sa distrito? Bakit hindi po pinababa sa distrito directly? At ang makakasagot lang po yan is si Congressman Saldico. Mr. Chairman, kanina po pinag-uusapan yung insertion, tinanong po kung ano yung mga natanggal sa 2025 budget at kung ano yung mga naipasok. Kaya po, pabor sana ako sa motion ni Congressman Erice na imbitahan talaga ang dating former chairman ng Committee on Operations, si Congressman Saldico, dahil kahit yung sa small committee, wala akong naipigay na report. And for the record, under Congressman Saldico as proponent, ang insertion sa LICAM is 13,803,693. Under Ako Bicol, it's 2,295,000,000. And under BHW party list, it's 2,064,000,000 pesos. A point ko lang po dito, Mr. Chairman, is mas malaki pa po ito sa mga, even yung 2 billion, mas malaki po ito sa net ng itong mga lugar. So bakit kailangan dumaan sa party list ang mga proyekto para sa distrito? Bakit hindi po pinababa sa distrito directly? At ang makakasagot lang po yan is si Congressman Saldico. Next. Anyway, pangalawa po, nakita ko po yung listahan ng invited resource persons. Hindi po ba natin inimbitahan si Mayor Kenji Magalong? Nandito na tayo mga kababayan. And titingnan ho natin kung ano ang magiging sagot ni Congressman Abante. Kasi nung nakaraan, hinamon-hamon mo yan, pangalanan niya, para hindi kami natadamay, kaming mga matitino. Ano pang sabi ni Congressman Abante? Anong sabi ni Mayor Magalong? Putak sila ng putak yan. Ayaw nila ako padalhan ng invitation eh. Paano ako pupunta doon sa Congress kung wala naman akong invitation? By the way, ito po, tingnan natin kung ano magiging sagot ni Abante. Not to this hearing, Your Honor. Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing? Yes, the next hearing. We have to discuss. Because nandito po kanina si Abante, siya po yung nagsabi na huwag naman akusahan yung house at pangalanan kung sino yung tinutukoy. At pumayag naman po si Mayor Magalong na tukuyin pag siya ay inimbitahan ng House kung sino yung tinutukoy niya na pinakamalaki ang nakukuha na 20%. So ang tanong ko po, bakit pa po hindi imbitahan kaagad ng committee para malaman na po natin kung sino yung tinutukoy niya, Mr. Chair? I think we have a commitment that we will invite it. But the commitment is not on the next hearing. Kasi marami po tayong pag-usapan. Gusto natin isa-isa yan. Yung mga Sims construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ito yung alam ng mga tao na gusto malaman yung katotohanan. Gagi, gusto ng tao malaman ang katotohanan kung sino ang mga politiko na involved sa mga proyekto na yan. Yan ang katotohanan dyan. So, ibig sabihin, we are united with Mayor Magalong on his commitment against corruption. For him to name the 67 lawmakers, no question. But he will be required in this committee to do it on their own. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. That will come in due time. That is the commitment of this committee.
Sa bagay mga kababayan, nag-comment din naman siya na kung saan darating yung time ho na yun mga kababayan. So abangan ho natin. Pero ang tanong, gaano nga ba katagal bago ho maimbitahan itong si Mayor Magalong? Dahil alam naman po natin si Mayor Magalong talagang willing siya na huwarap dyan sa Congress. Upang ho isiwalat kung sino nga ba ang mga personalidad na asangkot dyan sa mga anomalya ho na yan. Magkakaalaman natin yan. Pangako nyo yan ha? Kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung Committee on Appropriation. So hindi pa mas mabuting i-address na po natin. Kasi nandiyan po, si Congressman Abante, nabili ko po yung interview nyo, sabi niyo po, dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw niyo pang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan namin po niya. At sinabi naman po niya, willing naman po siyang imbitahan. Congressman Abante, you're being asked. Anong sagot mo? Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan na ito. Just have one, Mr. Chair. before speaking, I have one question na po to Congressman Chaco. Okay, mga kababayan, proceed tayo dito sa kabila kasi medyo pinutol eh. Dito, meron dito eh. Yung mismong sumagot na talaga si Abante, dito tayo sa sumagot na siya. Okay. Ngayon natin na ano yung sagot niya nung sinabi na pwede bang imbitahan natin si Magalong kasi ikaw din naman ang may sabi, nasabi mo dapat pangalanan niya. Ito na nga eh. Di ba? Tingnan natin kung anong sagot niya Mr. Abante. Ito po natin si Mayor Magalong. We have a committee. Dito ba? Ito ang sagot niya. Ito lang. Imbitahan. So, Congressman Abante, you're being asked. Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan na ito. Just have one, Mr. Chair. before speaking, I have one question na po to This will dahil si Mayor Lang, ba't pinuputol? Ito siya. Pumarap, di ba? Tingnan natin kung haharap siya pag inimbitahan natin. I think Mr. Chair, point of order. yes, please. I think we should... Ito, wait lang. Mr. Chair, point of order. Yes, please. I think we should be sensitive regarding the word moro-moro. May we delete the words because That in many public forums, nearly, I think there's man yan na... Hanapin natin para hindi ito mapahaba. Di ba? Tingnan natin kung haharap siya pag inimbitahan natin. I think Mr. Chair, point of order. yes, please. I think we should be sensitive regarding the word moro-moro. It's an affront to the Muslim community. Yes, I moro. And saying that it is moro-moro. I think it's quite... Sana yung sagot ni Abante. Thank you. Santos. Again, to respond to thought. Also, but Ay, ito pala. no problem making a motion. But as you made a promise to me, Mr. Chair, that one day Mayor Magalong will be invited, why don't we just finish the hearing right now? We still have a lot of contractors that are waiting to be investigated, to be interpolated. So why don't we finish this first before anything happens? Bakit natin pinugulit itong hearing na ito? Samantalang marami naman naghihintay dyan ng mga contractors na very much willing to be interpolated. Bakit daw ginugulo ang hearing na ito samantalang napakarami naman daw naghihintay daw ng mga kontraktor, mga kababayan? Handa hong sumagot. Alam mo, ang taong bayan, Congressman Abante, mas interesado yung taong bayan na malaman kung sino talaga ang mga politiko na involved ho sa mga corruption ho na yan o sa mga anomalyang mga ghost project ho na yan. Mas maganda, alam mo, di ba, sinabi mo din naman nung nakaraan na talagang dapat si Mayor Magalong, pangalanan niya para hindi kayo nadadamay, kayong mga congressman na matitino. Di ba? Alam mo, itong kagustuhan ito, Bichangko, mas maganda yan. Mas maganda yan sa mga congressman ho, naman katulad ho ninyo, Pastor. Mas maganda po yan sa mga katulad po ninyo upang hindi po mabahidan yung inyong mga pangalan. Diba, Pastor Abante, diba, mas maganda ipatawag nyo si Magalong, diba, si Mayor Magalong, diba? At least matapos na yan eh. Kasi, ayun din naman sa'yo eh. Kumbaga, general yung sinasabi ho ni Magalong, kumbaga, dapat pangalanan niya na upang hindi madadamay ang katulad yung magagaling.
Tila yata ngayon mukhang umiiba ang ihip ng hangin, ano? Di ba? Umiiba yata ang ihip ng hangin. Wag naman ho, wag naman. Dapat to, lalong-lalo na po, tayo po ay tinatawag na servant of God. Dapat meron ho tayong tinatawag ho na paninindigan. No? Doon po tayo sa kung ano po ang katotohanan, mga kababayan. Di ba? Hindi yung, di ba? Anong ginugulo? Hindi naman ginugulo yung hearing na yan, mga kababayan. Sisingit ko lang ito, mga kababayan. Ayun po ito sa report ng Manila Times. Ganito kalaki. Tingnan niyo po mabuti. Ayun po sa report ng Manila Times, mga kababayan. PH economic losses hit 100 billion from corruption in flood control projects. Hindi na po bilyon ang usapan dito eh. Under Marcos admin, grabe ang corruption. Isipin nyo, mga kababayan, sa mga flood control pa lang yan, ha? Paano pa yung ibang mga project ko, mga kababayan ko? Eto na, isipin nyo po yan, 100 billion from corruption and flood control projects. Ganyan po kalaki. Isipin nyo kung gaano kalaki yan. Ninakaw ho, galing ho sa kaban ng bayan. Ganyan kalaki, mga kababayan. Hindi ho biro yan. Napakasakit yan. Diba? Na tayo ho ay habang ho tayo ay lumulusong sa baka. Grabe, lumulusong sa baha. Oo, samantalang itong iba naman, pa-relax-relax lang yung iba kahit, kumbaga, dahil lang sa payong kaya bumili ho ng sasakyan. Mga kababayan, ito ang sinabi po ni Mayor, ni Congressman Abante. Ito ang kanyang naging reply doon kay dating DPWH Bulacan District Engineers. Ito po, September 2 po ito, ngayon po ito. Ang sinabi niya po dito, mga kababayan, okay, from Abante to Henry Alcantara, lahat ng proyektong sinabi ng Pangulo na hindi pa sinisimulan pero nakalagay completed na, kasalanan yon ng district engineer. Dapat talaga kasuhan ka. Tama? Yan so to. Tama? May question mark man. Pero ang sabi po dito, mga kababayan, ang sagot naman po dito, Henry Alcantara, dating DPWH Bulacan District Engineer, yes, Your Honor. Pero mas excited ako doon sa sinabi ni Mayor Magalong na mayroong mga congressman na involved, mga kababayan ko. Hindi naman po akong may sabi na may mga congressman po na involved, which is ang nagsabi naman po niyan, mga kababayan, ay wala pong iba kundi si, halaan nyo, walang iba kundi si Mayor Magalong. By the way, basahin ko lang itong articles po, mga kababayan, sa News 5. Sabi po dito, tension, Fleur Asulon debate on inviting colleagues in flood control. Ito na nga po yung patungkol doon sa tinatawag po natin, mga kababayan. Doon po sa dapat to ay maipatawag itong si Congressman Saldico. Ang ayun po dito, mga kababayan, sa report po ng News 5, Davao City Representative Isidro Ungab backed the motion. He called the 2025 national budget as the most corrupt budget overpass in the history of the Congress. According kasi, mga kababayan, kay Congressman Ongab from Davao City, ang budget po ng 2025, ito na daw di umano ang pinaka-corrupt, mga kababayan, sa history po ng Congress. Isipin niyo po yan, ibig sabihin na nalagpasan niya lahat, no? Lahat po, nalagpasan niya. Ito naman po, mga kababayan, ang sunod po dito, Manila Representative Bini Abante objective questioning whether fellow legislator could be summoned as a resource person. Kasi nga po, yun nga ang sinasabi ni Toby Tiangco na dapat imbitahin po ito, mga kababayan, bilang po maging resource person, itong si Saldico. Pero ang tanong, nasaan na nga ba si Saldico ngayon? No? Na nagtatanong lang din ako, nasaan na kaya si Saldico? Deputy Speaker Janet Garin said her colleagues can invite the personalities but urged them to do away with summons and the division of the House. Actually, hindi naman ito talking about the division mga kababayan talking about ito sa accountability. Hindi naman magkakaroon ng diyan Kumbaga, syempre, kung mayroong isang congressman na talagang may kasalanan, talagang divide talaga yan. Wala tayong magagawa. That truth, talagang ito po, mga kababayan, tuloy po natin. Ito, the focus of our investigation is to nip the bud, putulin ang ugat para hindi na ulit tumubo. Ito po ang sinabi po ni Garin. Ang galing ni Garin, palakpakan natin yan. Ito pa. Nabutas Representative Toby Tiangco question some of his colleagues whom he said were opposed to inviting Ko and Po as resource person. Ito na nga, mga kababayan, hindi po pumayag kasi nga po nung sinasabi po ni Toby Tiangco na dapat to ay imbitahin bilang upang maging resource person. Ito pong si Saldico at saka si Grispo, no? Pero wala hindi pumayag
Kung ang congressman hindi po pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng patistify under oath o di ibig sabihin na usaping ito, exempted ang mga congressman, so papaano tayo mag-iimbestiga? Dapat kasi kabayan, kapag nag-iimbestiga dapat, no one is above the law. Kahit pa sabihin natin membro yan, talagang mananagot ho sila o kung kinakailangan hong managot. Tandaan po ninyo, tandaan po ninyo na ang taong bayan po ang inyong boss, hindi po kayo. Ito mga kababayan, tensions grow with Garen attempted to interject, but Tiangco maintained that he had the floor. Ito na, prompting the committee to suspend the hearing. Kasi nga po mga kababayan, panay po sila suspend Lalong-lalo na po nung nakita nyo kanina nung akma ng ipakita ni Toby Tiangco, itong di umano, itong USB na hindi natin alam kasi nga hindi nga naman natin kasi nakita. Pero ayon nga kay Toby Tiangco, ito sana yung magpapatunay mga kababayan. Kumbaga malaking ebidensya ito. Ang problema ay talagang naharang. So after po maharang, nag-suspend po sila ng kanilang hearing. Erase later deferred his motion saying his staff will first check if the 100 billion insertion and bold ghost project. Ito na nga yung kanina. Actually, nabalita na rin po ito sa Manila Times, mga kababayan. So, ayan po. Then, sisingit ko lang, mga kababayan, kasi nga po nung nakaraan, medyo nag-iba yung timplan nitong si Congressman, si Representative Richard Gomez. Alam nyo, noong mga panahon noon, idol na idol ko to kasi nga po, kumbaga noon kasi, alam niyo naman kung gaano ito kasulid, and although at this time naman, until now, na hindi pa naman napapatunayan, kumbaga, hinihintayin talaga natin kung anong katotohanan, mga kababayan. Kasi nga po, ito kasi, nag-react ito ng mga banat ni Magalong, itong si Representative Richard Gomez, patungkol doon sa mga flood control. And, ang nangyari po sa kanya, nung meron pong siniwalat ang mayor po dyan, mga kababayan sa lugar po nila, ang nangyari, humingi po ng pahayag itong mga media. Although marami po, ako personally, against talaga ako dyan sa mga media. Personal ko po na opinion yan. Hindi naman lahat. Kasi meron naman dyan talagang neutral. Pero meron dyan talagang, alam nyo na mga kababayan. Pero doon kasi sa mga tanong po ng media, na hindi naman po alabisan, no? Which is ang sabi lang naman po ng mga media kung pwede hong makuha ang kanyang side patungkol nga doon sa tinutukoy ng isang mayor na di umano ay yung flood control doon. So kanina lamang po nagsorry po siya mga kababayan sa mga membro po ng ng House of Representatives. Ang sinabi niya po dito ayun po sa kanyang pahayag, to the member of the press who took offense in my social media post, I sincerely apologize. I'm sorry and I called have handled it better. Hindi alam mo, hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi pa naisip ni Congressman Gomez. Hindi niya ba naisip na bawal yun? Hindi, ako hindi naman ako sa mga tinatawag natin na mga media. Kasi nga po, gaya ng sinabi ko, may mga media talaga na bias, no? That's normal mga kababayan. Pero doon ho kasi sa pag-post niya ng tinatawag po natin na yung mga mensahe po ng mga media personality, ibawal yun sa batas mga kababayan no, private message yun talagang bawal ilabas yun, bawal mo i-post yun, no, ayun po sa ating batas. So pinost niya kasi, so lumabag siya doon sa, kumbaga kung titingnan po natin sa Data Privacy Act mga kababayan. And nagsalita na rin po dito si Attorney Vic Rodriguez, but before that mga kababayan, proceed muna tayo dito, saglit lang ito. Dito po ay Senador Bongo. Okay, so ito din naman po ang may naging pahayag din kasi dito si Senador Bongo mga kababayan. Isisingit ko lang po ito ang kay Senador Bongo, no? Kasi syempre, dapat po nating isang isingit. Alam naman po natin mga kababayan, talagang ito po ay talagang ang ginagawa niya po ay para po talaga sa inang bayan. Okay, sisingit ko lang mga kababayan, Senador Bongo, ito naging mensahe niya po kahapon pagkatapos po ng hearing dyan sa Blue Ribbon Committee under the leadership of Marcoleta. Ayun po dito mga kababayan, sa report po. Okay, Senador Bongo girls flood control contractor in Senate probe, pinaghirapang sasakyan lumubog sa baha. Samantalang ang gumawa ng flood control may 28 na mga luxury car. Oh, okay, sarap. Totoo naman kasi habang po yung mga kababayan natin lubog sa baha, hindi alam niyo kasi, marami pong mga four wheels, marami pong mga kotse ang nalulubog sa baha. And talaga yung iba inaanod pa kabayan. Isipin mo yon, yung iba yung mga sasakyan po nila, dugo at pawis yung puhunan po nila. Bago po sila makabili ng isang four wheels, kailangan po nilang kumayod, hindi matulog ng naayon sa tamang oras,
kumayod, overtime dito, overtime doon, para po sila makabili po ng kanilang mga sasakyan. Tapos yung mga inatasan na gumawa po ng mga flood control, sarap buhay, hindi binabaha, milyones ang kotse, no? Napakarami pa. O, di ba? O, sarap buhay nyo, samantalang yung mga kababayan natin. The uncles of ordinary Filipino live to watch their only procession sink and the flood water become a central point of Senador Christopher Bongo intervention during the Senate Blue Ribbon Committee hearing in Monday nung nakaraan nga po, nung September 1, to drive the point home. The Senador sa the viral video that captured the public attention online. The footage shown a man stepping out of the car. O, yung nakita po natin, yung di ba nalubog yung kanyang nalubog yung kanyang sasakyan, tapos wala na siyang choice, mga kababayan. Kaya nga po ang ginawa niya po ay lumabas na lamang po siya ng kotse, mga kababayan. No, ito po, walang magawa kundi panoorin habang palutang-lutang sa baha ang kaysa-isang sasakyan nila na pinaghirapan, pinagpawisan. Ito po sinabi po ni Senador Bongo. He reminded us vehicles were not luxury. Okay, totoo yan. Kasi nga po, di ba? Ordinaryong sasakyan, tapos nalubog lang sa baha, mga kababayan. Ordinary families, but products, ito na, of your sweat and sacrifice. Oo, totoo yan. Kasi di ba? Ilang taon po yun na pinagtrabahuan bago ho sila makabili ng kanilang mga sasakyan. Tapos kapag ka nagkaroon ng baha, maaanod lamang. Masisira lamang, mga kababayan. We continue by stressing the depth of public frustration. Hindi natin maikakaila ang sama ng loob ng taong bayan ngayon. Imagine, kaisa-isa mong sasakyan, lumubog pa sa baha. Alam mo, naiisip ko rin yan. Excuse me po. Naiisip ko rin yan. Kung ano kaya yung nararamdaman noong mga kababayan po natin na, di ba, nagdadrive sila ng kanilang kotse, tapos on that spot, naabutan sila ng baha. Di ba? Tapos yung kanilang sasakyan, aano din ng baha or di kaya malulubog sa baha. Alam mo, ano kaya pakiramdam nila no? Siguro nanggigigil talaga sila ba? Isipin mo, ilang taon mo pinaghirapan, gaya ng sinabi ko, overtime doon, dito, upang makabili ka ng sasakyan. Tapos mga kababayan, ano din lamang ng baha, di ba? Dahil nga po sa mga kurakot ho ng mga kontraktor at kung may mga involvement po ng mga politiko. Di ba? With this, Godro start contracts ordinary citizen losing the later they have. Well, with days, ito, wait lang. Some contractual alleged profit from flood control. And lifestyle is very talagang relax ang buhay po nila, mga kababayan. Kinuha na po nila yung napakalaki po na pundo po ng taong bayan. Recall that as early in August 2023, actually, totoo naman yun. Kasi nga po, sinabi pa na yan ni Senador Bongo, and way back 2023 pa, yung mga tinatawag po natin ng mga corruption talking about yan sa mga flood control. As I mentioned, last hearing in 2023 pa ito, August to be exact, during a Senate hearing, hiningi ko po sa DPWH ang kanilang master plan dahil naobserbahan ko po na maraming mga flood control projects situated in areas with little or no human population. Yan. Wala namang katao-tao. He reminded the committee. Kasi nga po, sabi niya, marami pa yung ibang mga flood control kung saan yung mga walang katao-tao, doon ho nilalagay. Siguro para hindi masyado makita ho ng taong bayan. Mula noon hanggang ngayon, galit na po tayo sa mga kurap at mga mapang-abuso. Dapat lang panagutin natin ang may sala para matigil na mga ganitong nakakasukang kalakaran sa gobyerno. Ito bang sinabi po ni Senador Bongo? Pagod na po tayo, binging-bingi na at sukang-suka na ang taong bayan sa politika at siraan, ngunit kailangan pong lumabas ang katotohanan para matigil na ang mga lahat ng kalukuhang ito. I am the one with the Filipino people in calling for accountability as hold us all this responsible for all this may. Ayan po mga kababayan, malinaw ang naging mensahe po ni Senador Bongo. No? So, alam mo, naniniwala po ako na dapat lamang po talagang mayroong managot. Hindi ho pwede. Kaya yung mga involved diyan, so sabi nga po mga kababayan, alam mo, maghintay-hintay ho kayo at ayos-ayos na ng mga gamit nyo. By the way po, kanina lamang po ay nagkaroon ng sinalakay na po mga kababayan ng Bureau of Customs kasama pong ilan sa ating mga kapulisan ang mismo pong opisina or bahay nitong si Madam Sara Diskaya, and yung nakalagay kasi doon mga kababayan sa search warrant po nila
ay yung mga sasakyan ay dalawa na lang di umano ang kanilang naabutan doon. Nasaan na kaya, no? Alam mo itong mga to napapaghalataan talaga. Kasi supposed to be, kung wala ka naman talagang tinatago, bakit kailangan mo yung mga kotse mo, tanggalin mo dun sa location na nung nakaraan dun ka pa nagpa-interview? Diba? Kung wala kang tinatago eh. Pero nangyari, pinantakas na siguro mga kababayan. Wala eh. Alam na kasi nila. Tapos, yung ano naman, yung may-ari naman po ng Wawaw Builders, mga kababayan, halos mangiyak-ngiyak. Ayan, nakita nyo naman, naging memes pa ngayon. Dahil nga po, nung tinatanong po siya ng ilan po sa ating mga senador, talking about doon sa, ang question lang naman is answerable by yes or no. Ang tanong lang naman, meron bang ghost project sa Bulacan? Under sa inyo pong, yan sa inyo sa Wawaw Builders. Pero hindi po siya sumagot. Mr. Chair, Mr. Chair na hinoon, I invoke my right for self-incrimination, Mr. Chair. I invoke my right, Mr. Chair, Putragis. Answerable, yes or no, kung wala kayong tinatago. Mayroon ba kayong ghost project sa Bulacan? Answerable yan, mga kababayan, ng yes or no. Kasi kung talagang ginagampanan nyo ang trabaho nyo, ginagampanan nyo ang trabaho nyo, taas no kayong sasagot. Meron ba? Wala. Wala po, Mr. Chair. Wala po, Your Honor. Kaso nga lang, nung tinatanong bakit ayaw mong sumagot ng yes or no, mayroon ba o wala? Kasi po, Your Honor, ganito kasi yan. Ayun po sa mga balita-balita, nakakasuhan po yung mga ganito, ganyan. Asus naman. By the way, mag-move on na tayo dyan, mga kababayan. Kasi bukas, alam po natin na marami po ang mga kaganapan pa. But until now, abangan po natin kung sino ang susunod na magiging ombudsman. Kasi nga po, may mga lumalabas po na balita na di umano, mga kababayan. Itong si DOJ, Secretary Remulla ay ayun po ito kay Senador Amy Marcos, no? Na kung saan, wait lang. Para idudugtong ko lang to, mga kababayan, ha. Yung sinabi po ni Amy Marcos na ito daw si DOJ Secretary Remulla ay posibilidad na ito yung susunod na maging ombudsman. Ako. At pinapabasura na daw yung kanilang kaso. Oo, itong kasi nga po, 'di ba, matatandaan po natin, mga kababayan, na sinampahan po sila ng kaso nitong si Amy Marcos nung nagkasagawa po ng pagdinig diyan patungkol doon sa pagdakip nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, by the way, panoorin natin. Nayayan isa na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang tanggapin. Gusto ko lang sabihin, napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment. Kaya, kasi nga, kabayan, ang sinabi po ni Amy Marcos, yung plan E kasi itong si BBM, pero alam mo, dati naniniwala naman ako dito kay Amy Marcos, no? Pero alam mo, habang tumatagal, hindi ko maintindihan itong babae na to eh. Di ko alam kung ano yung talaga, kasi isipin mo, kapatid niya si BBM eh, mga kababayan eh. Kapatid niya si BBM. Tapos ang nangyari, mga kababayan, kung papansinin po ninyo, panay siya atake sa administrasyon. Pero okay naman yun, kasi kung mapapansin po ninyo, ayun nga sa kanya, yung plan A kasi, although accurate naman po lahat ang sinasabi niya. Kasi yung plan A, talking about doon sa People Initiative. Kasi nga po, kung sila po ay nagtagumpay sa People Initiative, hindi na po mapapalitan si Bongbong Marcos bilang Pangulo. Matagal na po yan. Mananatili na yan dyan ng dekada kamaya. Ay, nako po talaga. Alam mo to, si BBM gusto din kasi gayahin yung ama niya. Na nasa 20 years na nungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, mga kababayan, People Initiative, hindi sila nagtagumpay. Plan A. Siyempre, dahil hindi sila nagtagumpay sa plan A, proceed sila sa plan B. Ano yung plan B? Impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kasi ganito yan. Binigay po nila yung pondo na 125 billion, binigay po nila ng December 19. Tingnan niyo po talagang kumbaga, kung i-analyze mong maayos, nakasit up eh. Why? Binigay nila ang 125 million confidential fund December 19. So mag-expire po ito, mga kababayan, dahil nga po pagdating po ng January,
Pagdating po ng January, hindi na po siya pwede. Kumbaga, ibabalik mo siya sa National Treasury. Babalik siya kasi panibagong taon. So pag yun kasi yung mga hindi kasi nagamit ng mga confidential fund, binabalik yan sa National Treasury pagdating po ng ganon. Kaya mga kababayan, December 19, meron pong natitira na 11 days bago po mag-January. 19 hanggang, siyempre pagkadating po ng January 1, so 11 days mga kababayan. Ito yung pinapakalat ng mga kakampwet na ginastos daw in just 11 days. Kaya patibong. Then mga ilang buwan lamang, doon na po nagkaroon ng mga hearing mga kababayan na talking about po sa confidential fund. Pangalawa kasi yun kumbaga, yun yung plan B po nila, impeachment. Hanggang nga po, di ba kita nyo naman, sa gitna pala ng mga naglalakihang mga issue ng mga corruption sa flood control, mga ghost project, tapos dandun ho sila nakapokus sa 125 million o mga, actually wala pa naman talaga tayong sapat na basihan. Ayan talaga kung nasaan pinunta ni Vice President Sara Duterte. Kaya kasi nga po, ang rules po ng confidential fund, hindi mo talaga pwede. Mga kababayan, napansin nyo ba, lahat po ng confidential fund, ito po yung lagi nyong tatandaan. Lahat po ng confidential fund, hindi mo po pwedeng ilagay yung pangalan po nila. Kaya yung mga bumatikos po kay Sara Duterte, kay Mary Grace Piatos, sino pa? May mga pangalan Mary Grace Piatos, yung iba daw doon, parang may kahawig pa sa mga artista. Alam mo, kung bubo ka, kung mahina ang kukuti mo, maniniwala ka. Oo. Kung mahina ang kukuti mo, talagang, nga naman, sino nga ba yan si Mary Grace Piatos? Tapos, kung saan-saan pa tayo dinadala ng ilan sa mga congressman. Nung nag-hearing yung mga congressman, akala siguro nila, alam mo ginagawa tayong tanga Akala siguro nila, madadala nila tayo. Kasi nga po, di ba? Ang sinabi po nila, nagpa-check na po kami sa sa PSA. Pinatingnan po namin doon sa PSA and wala po doon Mary Grace Piatos. Siyempre, wala talaga yan. Di ba? Tingnan nyo kung paano tayo pinapaikot-ikot ng mga kabayan. Tingnan mo kung paano tayo ginagawang TENGA. No? Isipin mo, alam din naman nila yan na yung mga confidential pa ng ating ng NBI, confidential pa ng sa EEP, confidential pa ng Pangulo, confidential pa ng Vice President. Hindi mo talaga, di ba? Hindi talaga naglalagay ng totoong pangalan yan. Kasi nga po, kawawa naman mga kababayan, kawawa naman yung tao kung ilalagay mo yung pangalan tapos isisiwalat mo in public. Diba? Baka balikan yan, baka magurgors yan. By the way, ito muna kay Amy Marcos. Narito na tayo ngayon. Ano yan? Pilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Yan. So, ayun kay Amy Marcos, yun yung balak nila. Kasi nga, kapag naging ombudsman si DOJ Secretary Boying Remulla, mga kababayan, sino ba kasi ang binigyan mandato na magpakulong sa mga government official? Ang ombudsman. Yan yung may karapatan, mga kababayan. Ngayon, kung makuha ni DOJ Secretary Boying Remulla ang posisyon sa ombudsman, matik yan. Diba? Kayang-kaya nilang ipakulong si Sara Duterte. Pangalawa, kahit na sino mga kababayan na nasa government, kayang-kaya nila ipakulong yan. Dahil yan, ang may mandato talaga na makapagpakulong sa mga government official, wala hong iba kundi ang ombudsman, mga kababayan. Ito na sinasabi po ni Amy Marcos na plan C na po sila. Hindi po sila nagtagumpay sa plan A, People Initiative, plan B, impeachment, plan C, ombudsman. So by the way, yan po ang mga nangyayari po ngayon. Abangan po natin ang susunod na kabanata. Yan, titingnan po natin kung si Boying Remulla ba talaga ang magiging susunod na ombudsman, mga kababayan. Naku po, medyo magiging intense po ito. Ay, nako talaga. By the way, tingnan po natin ang takbo po ng panahon. But ako naniniwala na lahat po ng ito ay, pinapahintulutan kasi ito, mga kababayan ng Panginoon So, abangan natin. Alam ko na hindi niya ito papahintulutan kung sakasakaling hindi naman talaga ito siyang nararapat. So, ito talaga yung nararapat na para nang sa gayon naman, meron po tayong matutunan sa mga nangyayari po sa bansa po natin.